Hindi lahat ng kagubatan ay ligtas. May mga lugar na kahit taga rito ka, alam mong bawal pumasok. Sa mga mata ng engkanto, isa ka lang mananakop sa lupa nilang hindi mo pagmamayari. Mga Kapinas Horror, salamat sa pagbisita. Kung gusto mo ng mga kwento o kababalaghan at alamat ng ating bayan, siguraduhin nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell. Ihanda mo na ang sarili mo dahil dadalhin kita sa isang probinsya ang pinamumukaran ng mga nilalang na mas matanda pa sa ating lahi at mas mapanganib pa sa inaakala mo. Ito ang kwento ng mga mata ng gubat, ang hatol ng mga engkanto. Si Enzo, isang 24 anyos na mangingisda at magsasaka. Siya ay lumaki sa baryo ng San Isidro sa Siquijor. Lumaki siya alam ang lahat ng pamahiin ng lugar. Bawal bumihi sa puno ng balete, huwag babanggit ng pangalan kapag nasa gubat, at huwag magyabang. Ngunit isang araw, nung tinapos ng huli sa palaistahan, pinili niya ang mga sa kagubatan na itinuturing na bawal. Sabi na matandang si Mang Panoy, "Iho, huwag ka nang pumasok doon. Hindi ka nila gusto." Ngunit sa kagustuhang makahanap ng pagkain, hindi siya nakinig. Kinabukasan, bitbit ang kanyang sibat at pakpak, pumasok si Enzo sa gubat. Habang lumalalim siya, napansin niyang iba ang simoy ng hangin. Mas malamig, mas mabigat. Ang mga punong nara ay tila nagbabantay. Nagmarka siya ng daan gamit ang pamalo sa mga puno. Ngunit laking gulat niya nang dumalik siya sa parehong lugar kahit diretsyo naman ang kaniyang lakad. Biglang nakaramdam siya ng tila may nagmamasid. Nang lumingon siya, may nakita siya kumikislap na mga mata sa dilim. Una ay 2, pagkatapos ay 4, hanggang maging 12 ng mata ang nakatingin sa kanya. Wala siyang makita kundi mga anino na mahahaba at walang tiyak na hugis. Ngunit ramdam niya ang bigat na kanilang titig. Habang tumatakbo siya pabalik, biglang tumahimik ang paligid. Wala nang kulitig, wala nang hangin. Sa gitna ng daan, may babaeng nakatayo. Napakaganda niya. Mahaba ang buhok, maputi at makinis ang balat, at nakasuot ng lumang saya na parang sinaunang panahon pa. "Bakit ka nandito?" tanong ng babae.
Hindi nakasagot si Endo. At sa kanyang pagkakatitig, hindi niya namalayang lumalapit siya rito. Napansin niya na halutaw ang babae. At sa anino nito, parang may mahabang daliri at baluktot na katawan. Kinagabihan, dumating si Enzo sa kanilang bahay. Pawis na pawis at nanginginig. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Kinabukasan, pumunta siya sa baryo para humingi ng tulong kay Mang Kaloy. Ngunit pagdating na doon, ang mga tao ay natulala. Nung sabi nila, 3 araw na siyang nawawala. At ang mas nakakakilabot, wala siyang sariling anino. Ilang araw pa ang nimipas at hindi na nakita si Enzo. Ngunit tuwing may mga ngaso sa kagubatan, may maririnig silang tinig na humihingi ng tulong. At sa mga litrato ng ilang turista, may lalaking nakatayo sa likod nila. Nakatingin, walang kanino, at tila sinusundan sila. Sabi ng matatanda, isa na siyang bantay ng gubat. Isa na siyang engkanto. Kung sakaling mapunta ka sa mga pagkubata na hindi mo pagmamayari, lagi mo aalalahanin, may mga matal na katingin. I-comment sa baba kung may alam kang kwento tungkol sa mga engkanto sa inyong lugar. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinas Horror para mas marami pang kwento na kababalaghan ang iyong matunghayan. Hanggang sa muli mga ka-horror.